Let's all pray and let's all bow our heads and pray. Our loving and gracious God, we thank you so much, Lord, for another opportunity to have this online in-feeling night, Father God. We thank you that we are going to study again, even one verse only in the Bible. But I am sure, Father God, that you are going to reveal so many truths that will enlighten us more, Amen. especially with what is going on tonight Yes. Yes. in our world, oh Lord. Maraming Yes. maraming salamat noon na kasama ka namin sa oras nito at nawa Yes. po maging bukas ang aming isip, ang aming puso at ang iyong salita will come to us with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. Help us, Father, to savor the richness of the meaning of your word. Oh, thank you, Father. In Jesus' name, amen and Amen. 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 Okay, yeah. Sa kasalukuyan, mga kapatid, na krisis na hinaharap ng mundo ngayon, ang mga kalagayan natin ay maaaring unfavorable at ang ating discouragement may seem like an obstacle. No? Even the terrible destruction and the traumatic aftermath of death for those who mourn, ang salita at Espiritu ng Diyos magbibigay ginhawa sa ating nagdadalamhating mga puso. Maaari itong maging malakas na pagpapasigla sa pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nagbabago. I, the Lord, do not change, sabi niya sa Malakay 3:6. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, sabi ng Hebrews 13:8. Christ has been and will be the same forever. Sa isang nagbabagong mundo, maaari natin pagkatiwalaan ang ating hindi nagbabagong Panginoon, ang kanyang mga layunin at mga pangako. His power has not diminished. God is still at work. Sabi sa Philippians 1:6, He who began the good work in us will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang Diyos ang nagsimula ng isang mabuting gawa sa atin, ang siyang magpapatuloy nito sa buong buhay natin at magtatapos when we meet Him face to face. Nag-umpisa ang gawain ito ng matay ang Diyos sa krus at nung una tayong naniwala. Sa talatang itong binasa natin, inilalarawan ni Pablo ang yung proseso ng Kristiyanong paglago at maturity. Nag-umpisa ng tinanggap natin si Jesus at magpapatuloy hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So my dear brothers and sisters, we don't just read Christ and walk away and do nothing. Then suddenly perfected when we go to heaven. Hindi po. Yung salitang until dito sa talatang binasa natin, ibig sabihin, it is an ongoing process. Kumikilos ang Diyos sa buhay natin araw-araw para lalo tayong maging kawanis ni Jesus. Mayroon siyang mga mabubuting gawain for us to do at may mga layunin sa buhay natin na tutuparin niya. Now, the Apostle Paul, alam natin, was beaten several times, shipwrecked, ridiculed, imprisoned, and ultimately beheaded in Rome. Alam niya kung paano ang magdusa. Gayunpaman, sa lahat ng mga bagay na ito nakita ni Pablo, that God is working out His purpose sa kanyang buhay. Kapag ang Diyos nag-umpisa po ng isang bagay, definitely tatapusin niya ito. He will help us to grow in grace until He has completed His work in our lives. When we feel we are incomplete, unfinished, o nababagabag dahil sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagpapabaya, tandaan natin, yung inumpisahan niya, siguradong tatapusin niya. Huwag po nating pabayaan ang ating kasalukuyang kondisyon na kawin sa atin ang kagalakang makilala si Kristo, pigilan tayo na lalong mapalapit sa Kanya. Low battery.
It has been said, mga kapatid, that God is the God of every tense, past, present, and future. He is the help of our past, the hope of our future, and the great I am of today. Kailangan natin paalalahanan ang ating mga sarili kung papaano tayo pinangunahan ng Diyos in the past. Hindi po ba, mga kapatid, dati-dati tayo, we were holding our Sunday services, all our church activities sa isang garahe. Pero pumilos ang Diyos sa ating church, tinulungan tayo na magpapatayo ng isang napakagandang sanktuaryo para sa Kanya. Lumalago unti-unti ang ating simbahan at marami tayong mga outreaches. And speaking for myself, dati-dati, nag-a-attend lang ako ng church sa atin. Ngunit kumilos din ang Diyos sa buhay ko. Pinagkatiwalaan niya ako sa pagtuturo ng Kanyang salita. My dear brothers and sisters, never in my wildest dream that I will see myself standing in front of the congregation to teach His word. At alam ko, lahat tayo, merong ginawa ang Diyos sa buhay ninyo in the past. Ano po? So as we look into the unknown future, na walang malinaw na landas sa ating harapan, maaari tayong matakot. Subalit, naglaan ng Diyos para sa ating kinabukasan. Ano sabi ni Paul sa Philippians 4:19? God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Sabi niya, will supply all. Hindi sinabi na marahil magpo-provide o pwede siyang magbigay. But, sabi, He will provide. Maaari natin siyang pasalamatan sa nakaraan at magkaroon ng tiwala sa Kanya sa panghinaharap. Ngunit paminsan-minsan, hindi natin maiwasan na nahihirapan tayong magtiwala sa Kanya para sa mga pangangailangan natin sa kasalukuyan. Pero tandaan natin na handa niyang gawin sa atin ngayon yung ginawa niya noong nakaraan at gagawin sa hinaharap. He is willing, brothers and sisters, to do the same for us today as He did in the past, and He will do in the future. He is the great I am of today. The old God is still on His throne and is still at work. May mga pagkakataon na tinutulungan tayo sa mga hindi magaganda sitwasyon, sa mga problema, sa mga pangangailangan natin. Pero meron din naman mga pagkakataon na hinahayaan niya tayong dumaan sa mga ito. Why? Because He is making us become better Christians, beloved children of God. Anumang paraan na kumikilos ang Diyos sa ating buhay, mapagkakatiwalaan natin siya as our ever-present guide for today, a very present help in trouble. Psalm 46:1. Amen. Makapangyarihan pong kumikilos ang Diyos, hindi lamang sa ating buhay, kundi sa buhay ng lahat ng mga tao sa mundong ito, sa gitna po ng pangkalahatang kasamaang pumapalipot sa atin. Ano man ang naririnig natin, mga kapatid, nakikita o pinagdadaanan, God is still God. Amen. Sabi niya, uulitin ko ulit sa Malakay 3:6, pero in a different version. Sabi niya, I am the Lord. I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. Sinasabi niya, ako ang inyong Panginoon. Kaya kayong mga anak ko, hindi kayo dapat matakot. Sa 2 Samuel 22:31, as for God, His way is perfect. All the Lord's promises prove true. Sinabi po ni Joshua, di ba, nung sa huling kabanata ng Joshua, sabi niya, God has not failed one good word of His promises. He is a shield for all of us who take refuge in Him in the midst of this universal evil that surrounds us. God is still doing good and giving people rest. In Exodus 33:14, He spoke to Moses and He said,
My presence shall go with you, and I will give you rest. He also said in His word, alam niyo po, favorite ko po, hindi ko talaga nalilimutan ito. Sa Psalm 40, 10, sabi po niya, 46:10. fear not. 40:10. Pardon? Okay, go ahead. Okay. Okay. Sinabi niya sa kanyang salita, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. We say dismayed, ibig sabihin we should not be alarmed. I will strengthen you and help you and uphold you with my righteous right hand. Nakikita natin mga kapatid, ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay nating lahat, buhat sa umpisa hanggang sa ngayon and for all eternity. He is still saving the lost. He's still delivering the oppressed. He's still getting the gospel across to the poor. He's still healing the sick. He is still God even here in our days and in our midst. Alam niyo po mga kapatid, bago po nag-start itong lockdown, nakapamili po kami, maraming groceries at saka talagang pinuno namin ang aming frigidaire. Pero siyempre sa pagkain natin sa araw-araw, naubos din po yun. Dito po sa aming lugar, sa Geronimo Drive, talagang napakahigpit po. Hindi kami pwedeng lumabas. Unless meron pong quarantine pass. At sa amin, yung isa lamang ang bibigyan. Sa amin si Albert. Pero ayaw rin po niya lumabas. At yung barrier, naglagay po sila ng barrier para walang makapasok at walang lalabas. Paano yun? Sabi ko, ubos na yung ating mga pagkain. Anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Nagkaroon ng online grocery. Nagkaroon ng online marketing. Nagkaroon ng online delivery at saka pharmacy, di ba mga kapatid? Yeah. Yung online, akala mo may online grocery ngayon? Lahat ng gusto namin bilhin, talagang binibigay sa amin, mag-a-add ka lang something, ano? So lahat ng grocery items, chicken, meat, canned goods, whatever. Sabi ko naman sa kanila, akong matanda na ako, hindi ako pwede na lagi kumakain ng pork. Kailangan ko ng fish. Sabi ni Janice, Mami, ayaw nila mag-deliver ng fish, sabi ni Janice. So what are we going to do? Nagkaroon na naman, very resourceful ang ating anak si Janice. Nakita sa internet. Ito pa lang si Robin Padilla at saka si Mariel, meron seafood business. Pwede tayong mag-order sa kanila, mga kapatid, by pack, per pack po yun. Isang pack, 1,005. Pero alam niyo kung anong laman ng isang pack na yun? Ang dami po. 1 kilong hasa-hasa, 1 kilong galunggong, 1 kilong pusit, 1 kilong panga, 1 kilong mackerel, at saka yung mga wala nang balat na mga shrimps. O di ayos na ayos, di ba mga kapatid? God is still at work. Iba talaga ang pamamaraan ng Panginoon. Pati yung vegetables, pinayagan isang kapitbahay namin dito na magtinda ng mga vegetables. Kapatid, alam natin sa hirap ng buhay ngayon, hindi tayo dapat mabagabag because we know that God is still at work. Hindi po ba? Sabi nga ng katakan nila, hindi siya tumitigil sa kanyang pagkilos. So nakikita natin mga kapatid, ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay nating lahat. At dito rin sa nangyaring sa nangyaring lockdown, alam niyo po, pinapakita ng Panginoon the distinction between the ordinary Christian and the truly born-again Christians. You will agree with me, mga kapatid, and please correct me if I'm wrong. Sa ating simbahan, and even in our outreaches, wala kahit isang contaminated ng virus na ito. Tama po ba ako, Sister Rose? Amen. Glory to God. Praise God. Hindi lang yun, mga kapatid. Binubusog tayo Panginoon araw-araw. Alam nyo naman, lagi tayo may pagkain, di ba? Amen. Kikita natin mga mga kababayan natin, hirap na hirap. Kung hindi pa sila bibigyan ng ayuda ng pamahalaan, walang mangyayari sa kanila.
Di ba? Pero tayo, pinupusok tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. God is Praise good. God, di ba? God is good talaga. And all the time. Amen. Tapos, binibigyan pa tayo ng ano. Kaya tayo hindi nahahawa kasi binibigyan tayo ng strong immune system, strong mind, strong body. Hindi ba? Very Covered good by health. the blood. Mhm. Yes, amen. Covered by the precious blood of Jesus. Amen. Tapos, meron pa dyan, di ba? O, sabi ni Satan, tuwang-tuwa siya. O, sarado na lahat ang simbahan, sabi niya. But, hindi niya alam, transfer lang ng Panginoon ang simbahan sa tahanan. Amen. Amen. Napakagandang ginawa ng pamamaraan ng Diyos. Alam niyo kung bakit, Amen. mga kapatid? Dati merong mga kasamahan natin sa bahay, ayaw magsimba. Lalo na, yung tinatamad magising ng maaga. Merong mga kasamahan sa bahay na maaaring matatanda na hindi makalabas. Ang mga kasambahay hindi nagsisimba. Pero sa ginawang pamamaraan to ng Panginoon, everybody is there, sumasamba, pumupuri sa Panginoon at pinapakinggan ang kanyang salita. Amen. God Amen. is Glory still to at God. work, mga kapatid. Amen. God is still At at work. work. Alam mo, Hallelujah. itong mga araw na ito, binubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao upang gumawa ng mga kamangha-mangha na walang katapusan. God is still working, mga kapatid. Not only in our lives, but in the lives of all the people of this earth. His love for us is everlasting and personal. Kaya maaari tayong mabuhay na may katiyakan na ang kanyang biyaya ay sapat para sa ating ngayon at sa susunod na mga araw, anuman ang ating circumstances. We find abundant satisfaction in His presence. His Spirit is at work within us. Mga Amen. kapatid, you know, we all go through difficult seasons in life. Sa ngayon, nakakalungkot at nakababahala ang mga nangyayari dito, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, dahil sa COVID-19 pandemic. Nakikita natin dito sa ating bansa, marami ang naghihirap, nawalan ng trabaho. Businesses are closing. Thousands of OFWs lost their jobs at hindi nila alam kung makakabalik pa sila. Unti-unti na nauubos ang resources ng ating pamahalaan, which will surely affect our economy. Others are simply bored to death. Still others are frustrated spiritually because of moral defeats, weary of struggling with their heavy burden of guilt. Now, in these trying times, we may not know what is coming next, pero alam po yan ng ating Diyos. We can find comfort and hope in the reality that Jesus is alive and at work. Kahit na sa ating pinakamadilim na sandali, enveloped with emptiness, loneliness, and weariness, we can take hold of the promise of permanent enjoyment in the company of God. Amen. Let us recall the many ways He has shown His unfailing love to us. We need to rest in God's sovereign work for our lives and be assured and confident that He who started the good work in us will complete it even to the very end. Amen. You Amen. see, for we know, mga kapatid, that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose, conforming us to the image of His Son. So let Him amaze us with what He can do with our situations, which may be beyond our reserves, but never beyond God's resources. Remember, mga kapatid, no situation we find ourselves in is beyond the range of God's interest in us. Ulitin ko po yun. No situation we find ourselves in is beyond the range of God's interest in us.
Handa Amen. siyang dalhin tayo sa lahat ng sandali at panahon ng buhay. Sabi niya sa Haggai 2:5, "My spirit remains among you, so do not fear." Mga kapatid, God is not finished yet. He is working mightily in the good, the bad, and the downright ugly in our lives and in every fiery trial. Hindi po niya pababayaan, mapunta sa kawalan, ang magandang inumpisahan niya sa atin. Kaya nga po, as I am, be assured mga kapatid, God is still at work in this world, in our lives, in our churches, in our schools, in our government, in everything. Oh, hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Yes. Closing prayer, mga kapatid. Okay, praise you, Jesus. Aming mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, napakabuti, Mama. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na patuloy na kumikilos sa buhay namin lahat. Hindi po namin mahanap talaga ang tunay na salita para maipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat. You said in your word, in this world, you will have trouble. But be of good cheer. I have overcome the world. Kaya nga po, because you have already overcome the world, we have peace in our heart. Peace that transcends all understanding. Because we know, Father God, that you are sovereignly in control, providing for and working out all the circumstances in the lives of those who love you and whom you have called. We thank you that you are intimately involved with each one of us, working your purposes in the events of all our lives so that we may be conformed to the image of your Son. We will take hold of what you promised, Lord, that you who began the good work in us will complete it until the Lord Jesus Christ comes. Oh, thank you, Amen. Father God. This we pray with fervent praise, with fervent faith and grateful heart. In the mighty name of Jesus. Amen. And amen. Amen. Amen.